invisible force preventing you from reaching your full potential. So another favorite lesson of mine. Ang i-discuss natin, first, ang lesson natin today mostly about personal development mindset, pero naglagay ako ng bonus specifically for fitness. At ito yun, how to burn more calories and lose more weight without reducing your calorie intake and without increasing your activity. Next one, the invisible force preventing you from reaching your full potential and how to overcome it. O dito tayo sa una. How to burn more calories and lose more weight without reducing your calorie intake and without increasing your activity. So, sino excited malaman to? Can type in the chat. Magic to. Bilis lang to, and answer for this. Ito yan. So, meron tayong tinatawag na thermic effect of food. Yung TEF. Ibig sabihin yan, when we eat, our body expends calories to digest the food that we eat. So, nagbaburn yung katawan natin ng calories pag kumakain tayo. So, the way for us to burn more calories without really changing our food intake or adjusting steps and activities is what? It is to consume more protein. Why? Kasi protein ang may pinakamataas na thermic effect sa lahat ng macronutrients. So, next si carb, last si fat. Pero yung difference nila, sobrang laki. So, 35%, ito 20, 30%. So, ibig sabihin nito, when we eat high protein, mas madaming calories yung mababurn natin to digest the protein versus kung ang madami is si carb o kaya si fat. Gets yun? So, let's say 2 people eating 1.5 calories. So, the other one, puro lang siya carbs saka fat. And the other one is mostly protein. Lumalag pa siya ng 1 gram per pound, example. So, yung overall calories na mababurn nung kumakain ng high protein, mas mataas even though same lang silang ng 1.5 calories. So, therefore, mas malaki yung calorie deficit na makukuha nung nag-high protein dun sa diet niya. So, parang nag-extra step siya or nag-cardio siya kasi kumakain siya ng mas maraming protein. So, this is why just consistently hitting your protein goal daily will have a huge net positive effect sa weight loss nyo. So, yung mga, I'm sure, meron pa dito, diba? They don't give much importance sa protein intake nila. So, baka ito na yung sagot to allow the weighing scale to move without changing that much. Okay ba to, guys? Clear ba to? So, yun lang ha. If you want to burn more calories without changing your food intake activity, just eat more protein. Okay? So, that's your bonus and it's the one that will help you dito sa ongoing challenge natin. Bukod dito sa thermic effect, protein helps with satiety, yung busog na feeling. So, pag kumakain tayo ng mas maraming protein, mas less yung gutom natin. Okay? Dito na tayo sa next, favorite part ko. The invisible force preventing you from reaching your full potential and how to overcome it. So, na-discuss natin since week 1, itong 5 important steps. Recording in progress. Yet an incredible transformation. Goal, right knowledge, consistency, adjustment, time, and patience. And na-review din natin to sa week number 8. If you're not getting results or if you're getting little results, most probably, ito yung naglalak sa'yo. Consistency, saka adjustment. So question, why do people have high resistance when it comes to being consistent and making adjustments? Sige nga, ano sa tingin nyo? Can you type in the chat? Hula lang. Ano sa tingin nyo? Yung mga answers before, comfort zone, yung mga sagot nila, fear, bad habits. So tama naman yung mga yun. Pero the thing that I want to discuss here is the invisible force na di natin napapansin. Kaya siya invisible. Mas sneaky siya. And ang sagot dito, at yung i-discuss natin today is this. Limiting beliefs. Na-encounter nyo na ba to? Familiar ba kayo dito? As a personal development business, kadalasan ito pinag-usapan talaga. So fitness, I haven't seen or heard of anyone na nag-discuss nito in the way I'll be discussing this today. Usually, ang limiting beliefs lang na nadi-discuss sa fitness yung mga obvious ones. Like yung tabain kami, nasa lahi namin, hard gainer ako, etc. etc. But this lesson will dive deeper into those. So, discuss natin. Ayan. So, para ma-gets nyo yung importance ng beliefs, pakilala ko sa inyo itong tatlong triplets. Si Mr. 1X, Mr. 5X, saka si Mr. 10X. So, triplets nga sila, di ba? Kakapatid sila.
Same age, nag-aaral sila, same school, same genes, same abilities, intelligence, same life experiences. So assume natin, kunwari college sila. So para mag-gets yung importance ng belief, yan, pakita natin example. So una, si Mr. 1X. So, ang belief niya, kaya tinawag siyang 1X, kasi maliit lang yung belief niya. So yung belief, parang spotlight yan. So yan lang, parang flashlight. Ayan lang yung belief niya, ayan lang yung sakop ng, yan yung belief niya. So therefore, ayan lang yung parang possible actions na pwede niyang gawin. So sabi niya, hindi naman ako masyadong magaling. So basta hindi bagsak ang grades, okay na ako. So yan lang. Kasi 1X lang. Yan lang yung belief niya. So lipat tayo sa kay 5X, Mr. 5X. So si Mr. 5X, same lahat, same gene, same ability, same intelligence, pero yung belief niya, mas malawak. And mas malawak ang belief niya, therefore, mas malaking goals niya, mas marami yung gusto niyang i-achieve. So sabi niya, I know I'm smart, so hindi pwedeng may line of 7 ako. May line of 7 sa grades ko. And then next niya, mag-excel din ako sa extra curricular activities. Gagaling ako sa sports, sa intrams, kung ano-ano pa. Kasi kaya ko naman. So yun yung belief niya. Diba? Mas malawak kay 1X. Paano naman si 10X? Yun si 10X, kaya 10X, sobrang laki ng belief niya. Same lang naman lahat doon sa triplets. Pero si 10X, malawak yung belief niya. Kaya, ganyan yung possible actions niya. So sabi niya, aiming for cum laude because I can. Excelling din ako sa extracurricular activities. So sabi niya sa uli, kaya ko rin naman magpa-abs while taking care of my grades, so why not get this goal as well? So kita niyo yung difference? Same lahat, same everything, pero different sets of beliefs. So yan yung importance ng beliefs. Kaya siya powerful kasi belief is like a spotlight that determines possible actions. So pag limited thinker tayo, ito lang, limited possibilities, limited possible actions, kasi limited ang belief. Pag big thinker, expanded lahat. Okay? Clear yun? So parang tayo, di ba? Lahat naman tayo tao, lahat naman tayo capable, alam natin yan, pero yung beliefs natin magkakaiba. So pakita ko sa inyo yung journey ko dito sa fitness. Ito rin yung napansin kong nangyayari sa mga tao. Yung na-observe ko sa mga students, mga clients, yung mga unang bumili ng products ni Coach Yo. So, the journey of overcoming limiting beliefs in fitness. So, meron tayong 3 stages. So, yung stage 1, lack of knowledge. Yan yung stage 1. Unang-una, bago pa lang tayo. Kakasabak lang natin sa fitness. So, ano yung mga beliefs ng mga taong andi dito sa stage 1? Yan, to get fit, I must give up my favorite foods. I should work out 5 to 7 times a week. Dapat araw-araw, need ng maraming supplements dapat. So, meron bang andi dito pa rin? How about before? Dumaan ba kayo dito? Ako, dumaan ako dito. So, I think lahat tayo dumaan dito. Ito yung mga beliefs natin kasi wala pa tayong knowledge. Tapos yung mga sub-beliefs naman na under this, ito sila. Since naniniwala ka na hindi mo pwedeng give up yung favorite foods mo, dapat araw-araw, na kailangan maraming supplements, sabi mo, hindi mo kaya yun, wala kang time dyan, tsaka wala kang pera. So yung mga beliefs natin, dito lang sila nagna-navigate. Diba? Kasi nga, limited knowledge natin. So yung actions natin, nakabase lang din dito sa mga beliefs na to. So nung nag-zoom in tayo, ganito siya. Lack of knowledge. Sabi, gusto kong maging fit. Ito yung magiging decision making tree niya, cycle niya. Sabi niya, gusto kong maging fit. Kaya lang, to get fit, I must give up favorite foods, kailangan araw-araw ko mag-workout, kailangan maraming supplements. So, syempre, sabi niya, hindi ko kaya mga yan. Next time na lang ulit. Next time na lang, pag kaya ko na. Pag may oras na ako, pag may pera na ako. And then, ayan. Like what I said, yun na. Sabi niya, next time na lang. And then, paulit-ulit lang yung cycle niya. At yan yung magiging results niya. Poor results. Gets yun? Kaya poor results kasi dito nagpa-function, dito nagna-navigate yung actions niya, dito sa beliefs ito. Another example, sa women. Sabi niya, gusto ko maging fit. Kaya lang, may PCOS ako, kaya lang, nasa menopausal stage na ako, kaya lang, may insert medical condition ako. And nabalitaan niya, sabi niya, sobrang hirap na magpapayat pag ganito, or wala na raw akong pag-asa. Kain ako ulit, next time ko na lang isipin kung may pag-asa ba ako. And cycle lang siya, kaya walang results na nangyari kasi hindi sila nag-i-start because of this
misinformed, outdated beliefs. Another one, gusto ko maging fit, kaya lang I'm too old for this, nasa lagi talaga namin yung hindi maganda katawan, malalaki talaga kami, so why bother? Kaya na ulit, next time na lang isipin kung may pag-asa pa ako. At wala ring results. Kasi never nag-start. So when you don't have enough knowledge, asking if the belief is right or wrong is the first question to ask. So marami sa atin kulang lang sa curiosity. Ito yung mga beliefs nila. Hindi nila ko na-question kung tama ba to, mali ba to. So hindi nila ko na-question, wala silang curiosity, hindi rin nila nahanap yung sagot. Di ba? Nag-rely lang sila doon sa mga outdated, mga narinig lang nila. Paunahan na nila agad, wala akong time, busy ako, kailangan ko ng supplements, etc. Kaya naman, poor results. So yan yung nagpe-prevent sa kanila to get to the next stage. Clear yun? So ano kailangan nilang gawin to get to this, to get here, sa stage 2? Kailangan nilang, ayan yung wall nila, oh. So kailangan nila, para makatawid sila, kailangan nilang mag-aral. Yan lang, kailangan lang nila mag-seek ng knowledge. Kasi many of limiting beliefs can be overcome by learning. Kasi dito sa fitness, halos lahat naman na may sagot eh. Naaral na yan, na-study na yan, patunayan na yan, na-try na yan. So kailangan lang, pag andito tayo sa stage 1, mag-seek tayo ng knowledge. Mag-seek tayo ng education, which ginawa na natin sa inyo. Week number 10 na tayo. So after that, pag natuto na tayo, mapupunta na tayo sa stage 2. Yan na yung with knowledge. Andito na tayo. Halos lahat tayo, andito na. Hopefully. Kung pinapanood yung lesson si Kaizen, andito na kayo dapat. Kung nasa MF kayo, binili niyo yung program si Coach Yo, andito na tayo dapat. Meron na tayong knowledge. So ito yung knowledge natin. I know how to track calories and I can eat anything and still achieve my fitness goal. Kaya meron na tayong calorie knowledge. And then next, di naman pala kailangan araw-araw mag-workout. Ang importante may rest and application ng progressive overload every workout. So, diba? Natutunan natin yan. So since may knowledge tayo, upgraded na rin yung beliefs natin. So ito na yung mga beliefs natin. First, I should have more food variety. Kasi kaya ko na may track eh. Kasi more choices means more freedom. And that's good. Eating the same meals over and over is boring. The next, di ba, natutunan natin si progressive overload, ito na yung new belief mo. Losing strength is bad. Therefore, I must not lose strength. Tama naman sila, di ba? Tama itong mga beliefs na to. Ito yung mga pinag-aralan natin. So sa stage 2, you will get some results. So dito sa stage 1, poor results. Dito, some results. Coach, bakit some results? May knowledge na nga tayo. Di ba dapat wow results na? Zoom in natin. Discuss muna natin itong example ng losing strength is bad. So ito yung napansin kong na-install na limiting belief sa mga meron ng knowledge sa fitness but can't break through to the next level. Most common dito is yung mga lalaki. Pero may mga babae rin akong kilala na ganito. So meron silang belief na, yun nga, losing strength is bad. Now, I'm sure lahat tayo, pag matagal na tayo nag-gym, pinangarap natin mapunta sa 10%. Right? Sa mga lalaki, di ba? So natin magka-abs. Agree ba kayo? So gamitin natin itong example na to. Ito yung belief, losing strength is bad. Ito yung goal. I want to reach 10% body fat. So yung nag-undergo siya ng cut, ganito yung nangyari. Cut is going well, but I'm starting to lose strength. Which is normal, especially kung nagka-cut tayo ng matagal na. So ang mangyayari, since nangingibabaw yung belief niya na losing strength is bad, then magkakaroon siya ng sub-belief na tinatawag kong rationalization. Possible na sabihin niya, I'm wearing a shirt naman most of the time. Kain na lang ako ulit. Next time na ako mag-cut. And kaya niya sinabi yun, kasi itong losing strength is bad, ito yung parang top
belief niya. Ito yung strongest belief niya. Nagets niyo yun? Clear ba yun? So parang ito yung goal niya, pero yung belief niya hindi aligned dun sa goal niya. Kasi yung losing strength, normal yan, especially pag bababa ka ng ganitong kababang body fat. So parang pag magka-cut siya, diba, mawabawasan siya ng strength, which is normal pag malapit ka na sa 10%, tapos parang hindi niya yung tatanggapin. Parang hindi. Dapat hindi ako nababawasan ng strength. Kasi nga, progressive overload, di ba? So mangyari, yung cycle, mag-uulit-ulit lang siya. And he will never reach 10%. Nag-gets ba yun, guys? Sa mga lalaki dyan, pinagdaanan nyo ba to? Ang tricky part kasi dito, even if you have the awareness to notice these beliefs, mga limiting beliefs, hindi naman sila mukhang limiting beliefs eh. Like ito, for example, losing strength is bad. Totoo naman yan eh. And itong nakadamit naman tayo lagi, di ba? We're wearing shirt most of the time. Totoo din yan. So medyo mahirap mahuli tong mga to, yung mga sneaky beliefs na to. Kasi hindi sila mali. Mukha silang harmless. Right? Kaya kailangan natin ng extra awareness para ma-pinpoint na sila yung nagpe-prevent sa atin makuha yung end goal natin. So ito mga to, losing strength is bad. I'm wearing a shirt naman most of the time. They're disguised as wala lang. They seem, quote-unquote, harmless. Pero hindi natin alam na ito yung mga invisible forces na nagpe-prevent sa atin makapunta dito. Nag-gets yun? Kung gets, let me know in the chat. So, ang point lang naman dito, para makapunta tayo sa next level, kailangan natin ng ibang sets of beliefs. Hindi na importante dito kung tama ba yung knowledge mo, kasi tama naman lahat. Tama naman tong mga pinagpipilian natin. So, ito yung next. When you have enough knowledge, asking if the belief is right or wrong is still important. But the more important question is asking if the belief is serving you or not. Ito yung mas importanteng tanong. Kasi nga most of the time, once we have the knowledge, yung mga ganong beliefs, hindi na natin sila madidistinguish kung tama or mali. Kasi pwedeng tama silang lahat. But at that phase of your journey, meron lang belief dyan na mas magsaserve sa'yo. And if it's not serving you anymore, kahit tama pa siya, we have to replace it. So regarding example kanina, itong belief, di ba? Losing strength is bad. I'm wearing shirt naman most of the time. Hindi siya right or wrong eh. It can either be of the two. Kaya the important thing is to ask, itong mga beliefs na ba to? Are they serving me towards my goal? Yun yung medyo mahirap kasi nga, hindi sila mukhang naghihinder sa atin. Naka-disguise sila. So, bigay pa akong example. So, tapos na tayo sa losing strength is bad, di ba? Dito naman tayo. I should have more food variety. More choices, more freedom. So, ito yung usual ko napapansin sa mga bagong salang dito sa MF, even sa Kaizen. So, ang goal for men and women, sabi, I want to be sexy. Tapos, merong belief na more food variety is good. Strict meal plans are boring. So, ayan yung mindset natin. Gusto natin pa sexy, tapos natutunan natin mag-track ng calories. Sabi natin, we'll eat anything I want, basta pasok sa calories. Those meal plan guys are funny. Pinagtatawanan pa natin. Bumana ko dito. Pinagtatawanan ko pa yung, ang boring naman nila. Di ata nila alam yung tracking calories. Ganyan-ganyan. Sabi ko pa noon, yung mga paulit-ulit na pagkain, di ko kaya yun. Kakain pa din ako ng mga pagkain, tapos dadamihan ko yung variety. Kasi kaya ko na may track eh. Yun yung gagawin ko. So, mangyayari, deciding what to eat every 3 hours, estimating calories, finding entries in MyFitnessPal, inuman session, ang hirap, nakakapagod. And the catch is, itong mga ganito, hindi natin makatch kasi blinded tayo sa idea that more freedom is good and more choices is good. Kaya mangyayari,
mawala tayo sa consistency. Sabihin natin, it's hard to be consistent. Next time na ako mag-cut ulit, hindi naman pabilisan ng fitness and it should be a lifestyle. So ito na yung naging rationalization. Kuha nyo yan? So mapapansin natin, kung meron tayong limiting belief, lagi dyan, hindi naman lagi, but almost always, meron dyan nakakabit na rationalization. So ito yun. Ito yung rationalization. Ito yung limiting belief, more food variety is good na disguised as harmless. So ito yung cycle. Pag dumaan siya dito, wala na. Ulit-ulit na lang siya at never siyang magiging sexy. Kasi binavalue niya yung freedom niya. Eh pag binavalue niya yung freedom niya, yung more food variety, malilito siya, maguguluhan siya sa pag-decide ng kung ano bang kakainin niya every 3 hours. Kasi nga, natatawa siya doon sa mga nagmi-meal plans, yung mga ulit-ulit na pagkain. Gets yun? Ang galing, di ba? So ito, di ba? Hindi naman siya mali eh. But yung question, di ba sabi natin, is this belief serving you? Kasi baliwala to. Kung ganito ka mag-isip, kung winavalue mo yung freedom, more food variety, pero hirap na hirap ka naman mag-track kasi every 3 hours ka nag-iisip ng pagkain tapos hindi ka pa sure lagi sa mga tinatrack mo. Hindi natin napapansin na yung consistency natin sa fitness, which is actually one of the most important, yun nagsasuffer. Because of having this seemingly harmless belief. O yan. Ayan, sabi sa inyo ng mga ulit-ulit na meal plans. Oh, boring daw yung meal plans. More food variety pa nga. Di ba? Ang ganda. Nakuha nila yung goals nila. Ikaw, yan pa rin sinasabi mo. Natatawa ka sa mga ulit-ulit yung kinakain. Kasi sila, natatawa sila sa'yo kasi hindi mo makuha yung goal mo. Gets yun, guys? And girls? So I hope you figured it out na pare-pareho naman tayo may enough knowledge. But it's our beliefs that are limiting us. So if more choices and more freedom is good, why do the GOATs, greatest of all times, choose to have boring lives? Bakit hindi nila pinili pumarty, magwalwal? Si Kobe, MJ, focus lang nila basketball. Hindi sila nagpa-distract sa byproducts ng success nila. Ito yung example natin last lesson, si Michael Phelps. Well, best swimmer. Yun yung goal niya, kaya yung araw niya, focus lang sa goal niya na maging best swimmer. So again, when you have enough knowledge, asking if the belief is right or wrong is still important. But the more important question is asking if the belief is serving you or not. Ito yung important. So anong kailangan natin gawin to get to the next stage dito sa stage 3? Meron na tayong enough knowledge eh. Ano kailangan? So kala ng iba, di ba sabihin nila, hindi, more execution lang yan, more action lang yan, more knowledge lang yan, more discipline lang yan. Hindi natin makita na kaya nga tayo hindi nagte-take enough action is because of the limiting beliefs na humahatak sa atin. So, anong kailangan natin gawin to get to the next stage? Anyone? So, sa first stage to second stage, diba, kailangan lang natin mag-seek ng knowledge. Kailangan lang natin ng learning. And dito sa stage, from stage 2 to stage 3, ang kailangan natin, this one. Revising, revision, modification, pwede rin yung unlearning. So, this is the part where you will unlearn things. So, pwede rin siya, yun nga, sabi natin, unlearning. Dito rin tayo makakaroon ng modification, revision sa beliefs natin. At realization na yung current beliefs natin are not serving us anymore. So, pag na-tweak na natin yung mga hindi nagsaserve na beliefs, ang mangyayari, mapupunta tayo sa stage 3. Dito, meron na tayong enough knowledge plus right beliefs. So, ano yung mga knowledge net dito sa stage 3? Ano na yung mga bagong knowledge dito? So, ayan. Walang bagong knowledge. Yun pa rin. Marunong pa rin siya mag-track ng calories. Pwede pa rin niyang kainin kahit ano and ma-achieve yung fitness goals niya. Progressive overload is the key to building muscle. Progress dapat every workout.
So yan pa rin, walang pagbabago. Kasi hindi naman sagot yung more knowledge. Pero yung beliefs ng andi dito stage 3, ito na siya. More freedom doesn't mean better results. Limiting my food options will be a lot easier for me. Less friction, less decision-making fatigue, more consistency kasi nga paulit-ulit. And yung next upgraded belief niya is this one. Losing strength is normal, especially when reaching 10% body fat o low body fat kung kasama women. But I should still strive to progress. So dito sa stage 2, ang dami na pa ako dito. Ako rin, ang tagal ko dito. Kasi nga, pilit ako ng pilit dun sa more food variety is good. Kaya yun din yung nag-limit sa akin. And actually, yung hindi ko pa ito naisip yung itong framework na to regarding limiting beliefs, nagkaroon pa ako ng feeling ng ano nun na that time, parang feeling ko ang hypocrite, parang di ako walk the talk. Kasi ang tinuturo ko sa MF nun, di ba, is yung statement na you can eat anything you want and still achieve your goals. So yung teaching ko kasi na yun, leaning siya dun sa more freedom more food variety. Pero ako, pag nagpapa-photoshoot ako, pag nagpe-prepare ako to get to my lowest body fat, ang ginagawa ko nun, paulit-ulit ang taging kinakain ko. Kasi gusto ko ma-nail down yung consistency. So, anong nangyari ko nun, sabi ko, parang hindi ako align sa tinuturo ko. Until, na-figure out ko to. Until na-figure out ko na hindi naman, porke ito yung belief ko, na more freedom is good, more food variety is good, na ito na ako forever. Hindi naman ganun yun. Kasi nga, na-realize ko na for us, all of us, to get to the next level, kailangan natin ng new sets of beliefs. Kung narinig nyo na yung quote, what got you from 0 to 1 won't get you from 1 to 2. Parang sa pera, what got you to 1 million, hindi yan yung magdadala sa'yo sa 10 million, 100 million. Yun, example sa business ko, when I got to my first million, ang belief ko that time is I can do it alone. So I did it alone. Hindi ako nag-hire ng mga tao, pero na-achieve ko yung goal ko. Pero nung napunta yung desire ko to scale to 10 million, 50 million, 100 million, I realized na hindi pala uubra yung belief ko na I can do it alone. Hindi yun ubra because I can only do so much. At kailangan ko ng team to scale even further. So kung nag-stick ako sa belief na yun, hindi ako makaka-breakthrough sa next stages ng growth ko at ng business. So getting to the next level, getting more knowledge is not always the answer. A lot of times, kailangan lang natin ng revision, ng unlearning, ng tweaking sa current beliefs natin. So pagdating natin dito sa stage 3, dito na natin makukuha yung wow results. Gets yun? So if you already have the right beliefs, magkakaroon ka ng extra awareness which will lead you to your results. Mabe-breakthrough mo tong pagiging sexy. Okay guys, nag-gets ba yun? Clear ba yun? So ito, bigay pa tayong examples. Ito, magandang example na to. Lazy lifters versus bro bodybuilders. So ibig sabihin ng bro bodybuilders, ito yung mga bakal gym boy. I'm not discriminating them. Ang ibig sabihin lang dito for everyone, yung mga bro bodybuilders kasi ito yung ang motto nila is pasipagan, be the hardest working person in the room, walang pahinga, sleep is for the weak, rest for the weak. So sila yun. Ganyan yung parang belief dun sa sa usual gym. So ayan, ito best example. Lazy lifters, bro bodybuilders. Magkaiba sila ng beliefs. Si pro bodybuilders, ang binabali nila, meron silang belief na favorable yung rigidity saka sacrifice. Sabi maraming bawal, dapat chicken breast lang kinakain, dapat broccoli lang kinakain, dapat ito lang kinakain, ulit-ulit lang pagkain nila. So boring yung lifestyle nila. Tapos yun, pasipagan, pahirapan. And lazy lifters naman, yung turo ni Coach Cho, they value freedom and sustainability. So pwedeng same knowledge sila, pero yung binavalue nila, yung sets of beliefs nila, magkaiba. So usapang results, dito kay lazy lifters,
Meron silang great results in 3, 6, 9, or 12 months. Depende sa nag-execute. Tapos dito naman, si bro bodybuilders, anong results nila? Pag tama yung ginagawa nila, kahit ito yung belief nila, ano makuha nila? Fast and insane results. So ang point lang dito, if we want to have fast and insane results, then we have to adopt some of the beliefs these people have. Gets yun? So hindi siya pwedeng, kunwari di tayo, gusto ko ng insane results, fast and insane results. Pero hindi ko kayang paulit-ulit, hindi ko kayang rigidity, hindi ko kayang mag-sacrifice. Kaya ko namang i-track yung meals ko, so more freedom ako. More food variety ako. Ang boring kasi ng paulit-ulit na meal plans. So kung hindi mo kaya i-adopt yung beliefs na meron yung mga taong nakakakuha ng sobrang bilis na results, then mangyari, wala, stuck ka lang. Stuck ka lang dyan. Hindi ka makakatalon dun sa kabila. Kasi para makapunta ka dun sa kabila, hindi knowledge ang kailangan mo, but new sets of beliefs. Kaya nga sa mga lessons natin, we always discuss the value of being consistent. At nakakabit sa pagiging consistent yung element ng rigidity. Kaya if you will notice, majority ng mga merong sobrang gandang results dito sa Kaizen or even outside, kung makapansin nyo, meron silang element sa lifestyle nila na fixed and or rigid. Like yung workout schedule nila, yung mga meals nila, papansin nyo, paulit-ulit lang sila. Para nail down yung consistency. So kung sinasabi pala natin na gusto pala natin ng matinding results, bakit hindi natin adopt yung mga beliefs na meron sila? Right? So yun ang madaming struggling sa atin sa paulit-ulit yung pagkain kasi di ba sa society ngayon, sa generation ngayon, ang daming food variety. So parang ginawa na natin siyang reward, di ba, yung mga pagkain. Marami na akong kilala na nagkaroon sila ng belief na pag paulit-ulit daw yung kinakain nila is parang ano daw sila, feeling deprived daw sila. Feeling kawawa daw sila pag paulit-ulit yung kinakain. So being aware dito sa idea ng limiting beliefs, ma-figure out natin na thinking na kawawa tayo sa paulit-ulit na pagkain, it really doesn't make sense. Kasi mas kawawa tayo kung set ng goal pero hindi natin na-achieve sa fitness. Mas kawawa tayo pag ayaw nga natin mag-ulit-ulit ng pagkain pero paulit-ulit naman tayo nag-fail. Mas kawawa tayo pag bumigat tayo ng bumigat. Right? So it's just a matter of reframing yung mga beliefs na yun. So yun, di ba? Ulit-ulit pagkain ko. Kawawa ba ako? Is it true? Is it serving me? Yan. Kaya this is why whenever I teach or whenever I coach people, ito, tinuro ko dito sa buong Kaizen team, andito kami sa spectrum ng results, pressure. Kasi dalawa yan eh. Comfort, lifestyle, pressure, results. So gusto ko dito lagi nagtuturo. Ito yung sweet spot. Kasi pag kinompare mo tong two camps, let's say tama naman yung knowledge na ituturo, imagine mo mag-zoom out tayo ng 5 to 10 years. Saan mapupunta yung mga nag-lean on dito sa spectrum na to, sa side na to? Tingin mo ba meron silang results? Probably, di ba? Probably wala. Malamang doon pa rin sila sa comfort. Petics pa rin sila. And yun nga, baka wala pa rin silang, baka di pa rin nila na-achieve yung goal sila. Kumpara natin dito sa mga taong nag-lean sa konting pressure, pinush nila yung konti sarili nila, nagka-result sila. Tapos yung results nila, yun na yung nag-domino effect sa mga next na i-achieve nila. Nag-gets nyo yan? Nag-gets nyo to, guys? Kapag sa mga hindi makagets, baka pag nagtuturo na kayo, feeling ko maintindihan nyo to. Kasi may mga coaching style na nandito sila, meron namang coaching style na andito. So kami, andito kami. Ayan. Kaya ganyan ko rin ginawa yung mga products na nilaunch ko. Yung mga ebooks, MF, basic cut, basic bulk, dito sila lagi. Walang dito. Okay? So here's another example. Konti lang yung context nito and this is my own opinion kasi ito yung nag-work sa akin. Okay, so little context to, hindi ko explain masyado, but my goal is to get the point across. So merong two beliefs. The first one, it's okay to fail.
Second one, it's not okay to fail. So dito sa una, it's okay to fail. Less yung stress niya, easy on himself, herself, happier life, low pressure. Kasi chillax lang, petiks lang. Eh dito sa right, it's not okay to fail. Yun yung belief niya. So, syempre, yun yung belief niya. Meron siyang high stress, hard on himself, herself, merong high pressure. Pag tinignan natin sila, wala namang tama o mali dyan, di ba? Right? But when it comes to getting results, ano yung tingin mo results nila? And again, this is my opinion. This is what works for me. And yung mga nakita kong magaganda yung results sa fitness, pag zoom out natin yan, ito yung mangyari. So, si left, yung sabing it's okay to fail, meron silang 0 to little results. Mediocrity. Which is, wala nang masama dyan, wala nang problema dyan kung yan yung goal. Kung gusto lang pumetics, kung gusto lang ng okay results, di ba? Kontento na. Kaya walang masama kung yun yung goal. Itong kabila, pag zoom out natin, sila yung merong results. Sila yung laging nag-level up. Sila yung laging nananalo. So kung ako tatanungin mo, kung anong belief ang gusto ko dyan, dito ako. Ang gagawin ko dito, ikikip ko yung belief ko na it's not okay to fail. Then, ang babaguhin ko lang is yung coping mechanism ko. Example, ang belief ko, it's not okay to fail. Then, nag-fail ako. Of course, ang gagawin ko, syempre, it's not okay nga eh. I'll do everything I can para next time, hindi na maulit. Hindi na ako mag-fail ulit. Then, pag nag-fail ako, tapos napansin ko, I'm being too hard on myself, tumatambay ako sa pagmumukpok, beating myself up, then yun yung aayusin ko. Kung paano ko mag-cope. But then again, hindi ko aalisin yung belief ko na it's not okay to fail. Hindi ako pupunta dito. Kasi for me, mas delikado pag nag-switch ako dito. Pag pinunta ko yung belief ko na sabihin ko it's okay to fail. Kasi nakita ko doon na pwede ako magkaroon ng mas madaming rationalizations whenever I experience failure. So imagine, you have this belief, it's okay to fail. Zoom out ka, 3, 5, 10 years. Possible na sinasabi mo pa rin na okay lang, it's okay to fail. Kaya hindi mo nanabot yung goals mo. Paulit-ulit ka na lang dito. Ang sabi natin sa limiting beliefs, laging, almost, always, may nakakabit na rationalization dito. So pag nandito tayo, again, in my own opinion, mas mataas yung tendency na pag nag-fail tayo, iisipin lang natin, okay lang yan since it's okay to fail, walang pressure, okay lang yan, self-love, blah, blah, blah. Therefore, possible na tumambay ka rin, maging habit mo rin na sinasabi to. Pag tinignan natin surface level, ang bait di ba? Very compassionate, very self-loving. It's okay to fail, don't beat yourself up. Okay lang yan. Ang ganda sa una, until maging constant habit at rationalization na lang siya. So yung self-love natin, kakasabi natin ng it's okay to fail, yun na mismo yung nagpako sa atin sa level na yun. At yun na rin ang reason why we never got to our goal. Kasi nga it's okay to fail. For example nito sa fitness, marami akong kilala na whenever they feel stuck sa goal nila, sa weight loss, sa pagpapa-abs, meron silang rationalization na okay lang yan, hindi naman ako nagmamadali, hindi ko naman nag-goal abs, okay na ako dito basta healthy ako. Which is, wala namang masama kung yun talaga yung goal. Kaya lang, karamihan, rationalization lang siya. Ang gusto naman talaga nila, magka-abs. Ang gusto naman talaga nila, maging lean sila, maging sexy sila. Kaya lang, paulit-ulit na yung failure, naging habit na, kaya sinasabi na lang, it's okay to fail. May nakarelate ba dito? So another example ito, same energy. Slow progress is better than no progress. O kaya, team slow progress ako. Which is possible naman na totoo yun. Pero ang kadalasan kasi, rationalization lang siya. Rationalization lang siya sa lack of effort sa pag-adjust at sa pagiging consistent. Kaya sabihin na lang, team slow progress ako eh. And that's why again, for me, dito talaga ako sa it's not okay to fail. So I will do everything I can to not fail. But I'm gonna work on this.
I'm not gonna be hard on myself. Pag-aaralan ko ang skill to bounce back fast. Focus agad. Gonna do better next time, but I'm never gonna change my belief that it's okay to fail. Nakuha nyo yun, guys. So, yun lang sa akin, ha. Possible pa nga dito, marami yung magsabi sa'yo, bakit sobrang sipag mo? Why are you being too hard on yourself? Bakit pinupush mo ng matindi sarili mo? Okay lang yan mag-fail, mag-chillax ka. Pero paano kung yun yung nag-work sa'yo? Paano kung yung pagpupush sa sarili mo, kung yung pag-stick nito, yung sinasabi mo sa sarili mo, hindi, ayaw mag-fail, kaya gagaling ako lalo. Paano kung yun yung nag-work sa'yo? Right? If that is the one serving you, then bakit mo papalitan yung belief na yun? Again, yung question na, is the belief serving you or not? Or better yet, is this belief serving me long-term or not? Kasi pwedeng itong it's okay to fail, pwedeng sinuserve ka nito but only short-term. Pero long-term, di ba, the more na lumalayo ka sa goals mo, the more na nawawalan ka ng belief sa sarili mo. So yun yung parang hindi rin napapansin ng iba. Yung pag-delay ng achievement ng goals natin for the sake of comfort, it doesn't always help. Kasi nakakalimutan ng madami is yung time delay, meron niyang opportunity cost. And ang laking bagay nun. Okay, sana nag-gets nyo yun. Again, this is what works for me. Yung masculine way. I know for some, the pressure side, itong sinasabi ko, this is not working either. So assess mo lang ano yung current na ginagawa mo and kung sineserve ka ba niyan sa pag-achieve ng goals mo. And if not, change something. Pero maganda, tignan mo siya long term. Yung benefits, tignan mo long term. At hindi lang dun sa initial comfort na nafe-feel natin. So connecting that dito sa 5 steps, di ba ang sabi natin sa una, ang pinakamahirap lang naman dito, kaya hindi tayo nakaka-results, kasi sablay tayo dito sa consistency, saka adjustment. So ito yung struggle ng majority. So ibig sabihin lang yan, kasi alam na natin di ba? Alam natin gagawin dito. Ibig sabihin lang yan, kaya hindi natin siya naggagawa ng madalian, siguro meron tayong underlying limiting beliefs na nakasurround sa consistency, saka adjustment. So ito yung mga naisip kong limiting beliefs surrounding the two. Ito yung top of mind lang. I'm sure marami pang mas malalim dito. So yan, the first one, beliefs surrounding inconsistencies. So eating the same meals over and over, stupid. More food choices, variety is good. I can't enjoy social gatherings without food. I feel deprived when I don't eat the foods I want. Mga genetics ko, tabain kami, fitness is not that important. I have all the time in the world. Failing is okay. I don't have to be hard on myself. So ito yung mga limiting beliefs na nagpapahirap sa atin maging consistent. So kailangan lang natin tanungin, itong mga beliefs ba to? Totoo ba sila? Or is this serving me? Example ito, I can't enjoy social gatherings without food. Is it true? Next one, I feel deprived when I don't eat the foods that I want. So is it true? Probably, but is it serving you? So isang example pa dito, naisip ko, tingin natin dito sobrang cliche na, pero yung lagi natin naririnig nung bata tayo, ako lagi ko naririnig ko, sinasabi sa akin lagi ng mga elders, ubusin mo yung pagkain mo, maraming bata ang hindi kumakain. Maraming bata ang nagugutom. Meron bang nakakarinig doon sa mga matatanda, sa mga parents nila, lola nila? So ang naging challenge doon sa marami, nadala natin yung mga ganun pagtanda natin. Hindi natin napapansin na for a lot of people, marami akong kilala, hindi nila napapansin na yun na yung isang belief na nagko-control sa kanila. Yun yung invisible force. Also known as the inner voice. Diba? Yung kala natin harmless. Pero parang, diba, kasi, 0 years old hanggang 7 years old, yan yung imprinting stage natin So kung lagi sinasabi sa atin ng elders yan na ubusin mo yan kasi maraming nagugutom, ganyan. Alam mo yun, nadala mo siya hanggang paglaki. So yung mga food na binibili mo, gusto mo kumain lagi kasi meron kang belief na, shit, sinasayang ko yung pagkain. Diba? Kaya hirap kang mag-resist sa food. So diba, ang galing? Ganyan ka powerful
both positive, negative, yung mga beliefs natin. So another example ito, di ba yung na-discuss natin sa lesson number 5, yung money is the root of all evil. Yung mga mayaman, yan yung mga nanloloko. Yung mga mayaman, yan yung mga tarantado, mga nananapak ng tao. Diba? So ikaw, tinatry mo maging mayaman, tapos meron kang ganong beliefs na hindi ka aware, na invisible. So nagugulat ka, hindi kayo mayaman. Kasi nasabotage mo lagi sarili mo. Kasi paano kaya yaman kung hine-hate mo yung mga mayayaman? So another one, pera. O, sige, fitness. O, pagsamahin ko, sabi ng mga iba, na hindi naman importante yung pera. Hindi naman importante maging mayaman. Hindi naman importante ang abs. To which I always reply, kahit sa ulo ko lang, sabihin ko, punta mo muna. Masasabi mo lang na totoo yan for you. Kung hindi importante yung pera sa'yo or yung abs, masasabi mo lang na totoo yan pag napuntahan mo na sila. Pag napuntahan mo na yung both ends. But until then, wala ka pang K magsabi niyan. Kasi hindi mo pa na-experience. Okay? So dito tayo sa kabila. Napunta tayo, nalayo tayo ng konti. Dito tayo sa kabila. Tapos tayo sa inconsistencies. Dito naman tayo sa adjustments. So beliefs that hinder continuous adjustments. So ito yung napansin ko na hirap, sa mga hirap mag-adjust. Kahit na hindi nila na-hit yung ideal weight loss nila per week. So meron silang belief na sobrang baba na ng XX calories. So feeling nila below that number, hindi na pwede yun. Masama na. So for example, 1-2 calories na lang ako pero hindi na ako nababawasan ng weight. Pero ayoko magbaba dyan kasi sobrang baba na. Hindi na ata pwede yan. So if meron kang belief na hindi na pwede bumaba ng 1-2 calories, then hindi ka talaga mag-a-adjust. Kasi nga feeling mo, hindi na pwede yun. At yun yung magpapastock sa'yo sa weight mo na yun until mag-adjust ka. Gets yun? So walang ibang way talaga. Kundi tayo nababawasan sa 1-2 calories, 10k steps, 15k steps, kahit ilang dasal natin ang gawin natin, hindi yan bababa, hindi magbago yung weight natin hanggat hindi tayo nag-a-adjust. Okay? So next belief, sobrang taas na ng 15k steps or whatever steps. Next, pag nag-a-add ako ng weight sa binubuhat ko, ma-injure ako. So yes, kung meron kong belief na yan, pwede yan. May iwasan may injury. Kaya lang, hindi mo na ma-apply yung progressive overload. Kasi every time mag-a-add ka, isipin mo, ma-injure ka. Our next one, losing size is losing muscle. So marami akong kilala na ganito na hindi na natapos mag-cut because they think that losing size is losing muscle. So ang need lang naman dito sa mga may ganitong belief is yung education lang. Inform lang sila na pag nagka-cut, it's normal to lose size because our arms, chest, butt, legs, lahat yan may body fat. So pag pumapayat tayo, mag-shrink talaga sila. Mawawalan tayo ng puwet, mawawalan tayo ng braso, mawawalan tayo ng chest. But it doesn't mean na naglo-lose tayo ng muscle. Kasi nga yung metric natin when it comes to measuring muscle growth, it's progressive overload. Right? So next, ito. Highlight natin tong losing size, losing muscle, saka losing muscle is bad. Yan. So kung meron kang belief na yan, tapos ang goal mo is to reach 10% body fat, anong mangyayari sa'yo? Ganyan mangyayari. Cut is going well, but my body part measurements are decreasing at numinipis ako. Since ang nangingibabaw na belief sa'yo, losing muscle is bad. Tapos kala mo pag nag-lose na size, losing muscle. So mangyayari, next step mo ay probably losing muscle. Yan agad-iisipin mo. Then magkakaroon ka ng rationalization na mag-refeed na ako, mag-diet break na ako, postpone na cutting, bulking na ako ulit kasi nawawalan ako ng muscle. And ending, hindi mo na ma-reach yung 10% mo. Paulit-ulit ka lang dyan. Ayan, dami kong kilalang ganito. Kasi nagiging rationalization na lang. Ay, hindi naman ako nagmamadali. Hindi, okay na ako ganitong katawan. Pero, sa loob-loob nila, gusto ko talaga ng abs.
Ayun, get yun guys? So next tayo. Saan pa tayo? Okay, ito pala. Sobrang payat ko na, hindi na bagay sa akin. Ayan, dami, di ba? Ngayon, ang daming week number 10, ang dami nang nakaka-experience nito. Sinasabihan tayo ng mga tao na, tigil mo na yan. Kasi ako yung mga unang cut ko rin, dami talaga nagsabi sa akin, hindi na bagay sa'yo, mas bagay sa'yo dati. At ang numero uno dito, yung kontrabida dito, yung parents talaga natin. Ako yung mom ko nun. Tigil mo na yan, ganyan-ganyan. Kasi ibang tao rin, mas bagay sa'yo dati, mas okay ka dami laman lang. Pero pag naabot mo na yung lowest body fat mo, tapos natambay ka na doon, nasanay ka na, nakita na nila abs mo, ay, magugulat ka rin. Pag chinek mo yung mga photos mo dati, magugulat ka rin. Sasabihin mo nun, ano, yung sa case ko ganun. Sabihin ko, akala ko mas bagay sa akin yung may laman. Tapos pag nakikita ko yung mga fat photos ko before, hindi talaga eh. So, ang realization ko nun, hindi lang pala tayo sanay. Of course, you've been your heaviest, di ba? For years, ilang taon ka nang nasa current weight mo. Mabago ka mag-diet. So, pag nag-lose ka ng weight, ng madaming weight, manibago ka talaga. So, parang feeling mo, hindi bagay. So, yun yung realization nun. Hindi lang tayo sanay. Kasi pag ito, nang ibabaw tong belief na to, na hindi bagay sa'yo, then wala. Hindi ka na bababa. Hindi ka na talaga magkaka-abs forever. Kasi panghahawakan mo to. Hindi bagay sa akin. Ba? So, wala. Hindi ka na makakalis dyan. Okay, so last belief that hinders continuous adjustment. Sabi natin, laki na ng bawas sa akin pero hindi pa maganda katawan ko. Pangat ata genetics ko. So ito, education lang naman din. Di ba, tinuro ko sa inyo yung kurot technique. So it doesn't matter kung malaki na nabawas mo, kung madami pa tayo nakukurot dito sa side belly, ibig sabihin, mataas pa si body fat percentage. So ano gagawin doon? Wala. Same lang, continue losing more weight. Okay? So another example, 50 kg na lang ako, hindi na tama yun. Sabi ni BMI, underweight na daw ako. So is it true? Probably, sabi ni BMI. But is it serving you? Kung may nakukurot ka pa sa tiyan, then naniwala ka kay BMI, since sabi ni BMI, underweight ka na daw, tigil mo na daw yung cut mo, pero ang goal mo is to have abs, then that means hindi mo na ma-achieve yung goal mo na magkaroon ng abs. Kasi meron kang belief na ang sinasabi ni BMI mas importante kaysa sa sinasabi ng itsura mo, kaysa sa satisfaction mo. Okay ba yun, guys? Meron na ba kayong mga aha moments dyan? Kaya super powerful yung awareness sa mga limiting beliefs na to. Kasi if we don't spot these limiting beliefs, lalo na yung mga neutral ones, yung mga seemingly harmless, yung mga mahirap alamin kung tama o mali, tendency is hindi natin sila mabibreak. Diba? We'll wonder why hindi natin na-achieve yung goals natin. So ito, another limiting belief na naisip ko pa. Pag nag-deadlift, squat ako, may injure ako. O, saan galing yung mga beliefs na yan? Makakanood mo ng yung mga nai-injury sa YouTube, sa Facebook. No, kaya kami mga coaches, pag yung may nagpo-post niyan, dinidelete talaga namin eh. Kasi wala naman tulong yun eh. Natatanim lang yung fear sa mga tao. So again, when you don't have enough knowledge, asking if the belief is right or wrong is the first step. And when you already have enough knowledge, asking if the belief is serving you or not is the more important step. Okay guys, gets na to? So to end this, ito yung 6 steps to overcome limiting beliefs. So ito yung shallow lang to. Kasi itong limiting beliefs natin, matinding inner work talaga to. So ito yung shallow version. So the first one, identify your limiting beliefs. So paano mo siya ma-identify? Tanungin mo lang yung sarili mo, why am I not getting the results that I want kahit alam ko naman yung gagawin? So kailangan tong line na to, yung kahit alam ko naman yung gagawin. Yan yung line na magpapa-quality dun sa question natin. Kasi totoo naman, alam na natin lahat yung gagawin to get results. Nasa week 10 na tayo. Naturo na ni coach lahat for you to transform. So yan yung question na gagamitin natin. Bakit wala pa akong results, umabagal yung results ko kahit alam ko naman yung gagawin? So you just have to dig deep kasi for sure,
merong limiting beliefs na nag-hinder sa'yo o nag-slow down sa'yo. The next one, pag na-identify mo na, acknowledge that they're just beliefs. So, belief is not a fact. Ibig sabihin, pwede siyang baguhin. Example kanina, yung share natin, yung belief na feeling natin kawawa tayo pag paulit-ulit yung kinakain natin. So, ang reframe doon, mas kawawa tayo pag hindi natin na-achieve yung goal natin. Pag paulit-ulit yung failure natin. So, after ng lesson na to, mapapansin natin, mas mag-level up yung awareness natin at mapapansin na natin ng mas madalas yung mga language, yung mga statements na sounding like meron tayong limiting beliefs. Makakatch na natin siya. Pero yun nga, sa sarili natin, medyo mahirap yan. Kaya importante mag-seek ng advice always from a coach or from a third party. Sobrang valuable ng extra set of eyes na mag-guide sa'yo. Okay, tapos na tayo sa number 2. Pag na-acknowledge na natin na beliefs lang sila, pwede natin baguhin. Number 3, challenge your beliefs. Yun na, tanongin mo sarili mo, is this true? And more importantly, does it serve me? Number 4, recognize the consequences of carrying this belief. Yeah, tanongin natin, how do these beliefs limit and hinder me from achieving my goals? Then imagine yourself, 5, 10, 15, 20 years na dala-dala mo tong limiting beliefs na to. Ano mangyayari sa buhay mo? Kay Tony Robbins ko ito natutunan. Ito yung Dickens pattern na tinatawag niya. Itong step number 4, ito yung dito tayo kukuha ng leverage kung saan, alam mo yun, ang goal dito is mandiri ka dun sa limiting belief mo na yun. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ko dinala tong belief na to hanggang ngayon? Okay, after that, number 5, adopt a new belief. Tanungin natin sarili natin, what are the new beliefs I need to install to help me with my goals? It doesn't really matter if it's true or not, as long as it's going to serve you. And then lastly, embody your new beliefs and put them into practice. Tanong natin, how would I think, act, and make decisions with this new belief? Then repeatedly show up as that person. So itong 6 na to, mukha lang sila madali. Pero these steps would require a lot of self-reflecting, self-talk, self-introspection. The realization. Need talaga natin hulihin yung sarili natin and recognize kung nagra-rationalize lang ba tayo or whatever. Okay? Okay tayo dito? Nag-iisip na ba kayo ng mga limiting beliefs nyo? Ito pala, share ko lang. Ito rin yung kay Tony Robbins. Ito yung tawag niyang belief and success cycle. So ayan, mag-start yan sa belief. So the amount of belief you have determines the amount of potential you can tap into. Diba yung sabi natin kanina, sa triplets, belief lang naman yung pinagkaiba nila. So kung meron kang mas maraming belief, mas maraming potential mo, and therefore, kung alam mo mas maraming potential mo, yung actions mo, mas malaki rin. And of course, the results that you get, mas malaki rin. Okay? So summary and final thoughts. Our 4-week o 5-week challenge. So hindi ko na bago. 5-week challenge yan is still ongoing. So 4 more weeks. Step up tayo. To burn even more calories without adjusting your calorie intake and activity, just eat more protein. Protein has the highest thermic effect. The invisible force that is preventing you from achieving your wow transformation is your limiting belief. It's mostly the reason why you're having a hard time being consistent and making continuous adjustments. Most limiting beliefs can easily be overcome by acquiring knowledge. So the constant asking of, is this belief true or not, is a good thought habit to practice. If in doubt, tanong lang tayo ng question sa coaching call. If you already have enough knowledge and you can't pinpoint if the belief is true or not, the more important question to ask is it serving me or not? And if not, baguhin natin. There are 6 steps to overcome limiting beliefs. Identify them, and acting on the new beliefs are the most difficult steps, but they're the ones that can totally change your life. Master them. And lastly, week 10 action items are already posted in the private group. Do your weekly review tonight and crush the next 4 weeks. Have a good day, everyone.